Mga kababayan ko sa lahat ng sulok ng mundo, mga OFW sa Amerika, Canada, Australia, United Kingdom, Japan, Italy, Hong Kong, United Arab Emirates, Saudi Arabia, at lalo na kayo sa Pilipinas, magandang hapon, gabi o umaga man kung nasan man kayo ngayon. Ako sila ng inyong kawok, no? Dito sa hashtag Walk with Lan. At ngayon, may malaking pasabog tayo. Retired EFP General Romeo Pocis. Ayan, ay hindi pala, no? Ang dating Chief PNP Intelligence Group ay naglabas ng bomba, na nagdudurog sa Malacanang. Bakit? Dahil sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ng unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama panatilihing nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na support. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag WalkWithLan. Ngayon, pag-usapan natin ng detalyado ito ha. Hindi ito chismis. Factual, in-depth, at may ebidensya. Para sa inyong mga kabataan at OFW na naghihirap para sa pamilya, ito ang laban natin. At bago tayo magsimula, mag-shop na kayo sa akin. Check out ang Walk with Lan merch, ha? Marami po tayong merchandise, t-shirt, at kung ano-ano pa, sulit na sulit mga kawok. Mga kawok, si General Romy Poquis ay hindi basta-basta sundalo. Siya ang dating head ng PNP Intelligence Group noong 2022 under Chief Rodolfo Azurin. Naglingkod siya ng maraming operasyon laban sa krimen, terorismo at korupsyon. Ayon sa kanyang official record sa AFP at PNP, siya nakatulong iwasin mga tendong atake sa gobyerno. Pero anong ginawa sa kanya? Tinanggal siya ng Marcos Jr. administration noong June 2022, biglaan, walang dahilan. Bakit? Kasi natuklasan niya ang mga anomalya sa intelligence community. Sa kanyang recent interview sa SMNI, November 2024, sinabi niya may mga tao sa Malacanang na nag-uutos ng fake intelligence reports para i-justify ang kanilang mga galaw, no? Witty ba? Parang script ng telenovela, pero totoo. At para sa inyong mga OFW sa UAE at Saudi na nagpapakahirap para sa bayan, ito ang katotohanan na hindi nila gustong marinig, mga kaibigan. Okay, ngayon ang bomba sa kanyang latest statement, verified sa X at SMNI, November 25, 2024. Sinabi ni Pokis na may deep state sa Malacanang na nagmamanipula ng intelligence para sa mga political enemies. Halimbawa, ang Duterte family at Sara Duterte target ang fake narratives, factual evidence, leaks mula sa NTF, LCAP, at Nika reports na manipulated daw para ilig ang Vice President sa destabilization plots. Okay, critical point bakit natatakot ang palas? Kasi si Pokis ay may access sa classified talks. Sabi niya, alam ko mga tao sa likod ng Pogo scandals at drug ops na hindi nila kinukutriti. At witty komentary ko parang laro ng musical chairs. Pag lumipat si BBM, nawala ang upuan ng katotohanan. In depth, tignan natin ang timeline. No? In 2022, Pokis removed after exposing irregular funding sa Intel Ops. No? 2023 siya nag-warn tungkol sa Chinese spies sa government. 2024, pasabog, sinabi niya na may Marcos allies na involved sa multi-billion shabu shipments. Para sa inyong mga kabataan sa Pilipinas at Canada, itong aral, no? Hindi porket nasa power, tama na sila. Si Fox ay bayani na hindi natatakot, no? Shoutout sa inyo sa Japan at Australia. Share this para maabot ng katotohanan. Okay yan. Mga kababayan sa US at UK, pakinggan ninyo Ang Malacanang ngayon ay parang sirkong walang clown. Lahat sila ang clown, no? Si Spokes Coloma, sumasagot ng fake news without evidence. Si Justice Secretary Remulla, nagdi-deny ng obvious. Witty ba? Parang sinasabi nila, kung sasabihan kong puti ang itim, puti na yon. Okay, ayon sa Transparency International, lumakas ang corruption perception index under Marcos Jr. Focus exposed na may palace switchers na nagbebenta ng positions, no? 15 million daw para sa undersecretaries
At Hong Kong OFWs, alam nyo to ha, perang pinipilit nyo sa abroad, doon napupunta. Ito ay hindi personal, it's systemic. Si Pocus ay nagbigay ng dokumento sa Congress, hindi nila tinutukan. Bakit? Kasi natatakot sila sa chain reaction. Mga kawok, sa Italy at Italy. Anong gagawin natin? Share this video, mag-comment din ha, suporta kay Pocus at subscribe na. Target natin 1 million subscribers para sa katotohanan. Okay Q&A time, no? Totoo ba yung Pogo link? Oo, ayon sa Focus Affidavit. Paano maging tulad ng Focus? Mag-aral, maging matapang. Bili na ng keychain, mga keychains at kung ano-ano pa dito sa ating YouTube shopping at dala nyo yan sa work para inspiration. Mga kababayan, si General Focus ay ang liwanag sa dilim ng kasinungalingan. Sama-sama tayo. Mag-subscribe, mag-membership, mag-shop siya. #WalkWithLan. Salamat sa panonood Ingat at laban para sa katotohanan. #WalkWithLan. Mabuhay ang Pilipinas.